kwentong hindi nabura sa ating isipan dahil nag-iwan pa rin ng duda at maraming mga katanungan. Parang mga misteryong hindi pa rin nalulutas. Alalahanin muli natin. Natuntun namin sa Barangay Aduas Sur sa Cabanatuan, Nueva Ecija, ang 66 anyos na ngayong si Aling Feling, ang babaeng di umano nanganak ng dalag. Taong 1986 daw noon nung ipinagbuntis niya ang kanyang bunso. Malakas may pato ah. Hindi raw siya nakalimot na magpatingin noon sa kumadrona para matiyak na normal ang sanggol na nasa kanyang sinapupunan. Ano si Ma'am? Sandali, ito na! Ito na! Ito na, Paling! Isa. Si Ma'am! Isa pang iri. Hanggang dumating ang araw ng kanyang panganganak. Ayan na! Kung kailan laking gulat daw nila na hindi tao ang lumabas, kundi isang dalag. Ano si Ma'am yung anak ko? Ang iniluwal niyang isda, pinangalanang Jezebel. Si Jezebel lang napaglihan ko nung nasa comics. Gandang-ganda nga ako, natutulog pa ako yung comics na yun nakapatong sa ibabaw ng tiyan ko Pagka alis nila, umiiyak pa ako. Ayun, nila, sige magkakaanak ka ng sirena niyan. Bagamat hindi raw ito tao, itinuring ni Aling Feling si Jezebel bilang tunay na anak. Pinadedede pa raw niya ito noon sa bote at pinakakain ng biskwit. Sa ngalan ng Ama, Lalo pang naging out of this world nung pinabinyagan pa ni Aling Feling ang isda. Ayon kay Aling Feling, halos magiba noon ang kanilang bahay sa dami ng mga dumayo sa kanila para makiusyoso. Parang naniniwala din ako dahil sa dami nung magsasabing totoo. Pero makalipas ang 3 buwan, namatay si Jezebel. Dito po dating nakalibing si Jezebel, sa katagalan ho, natabunan na ng natabunan. Kaya yun na lang pinaglibigan niya ang natatandaan ko. Ngayon, may kanya-kanya ng pamilya ang mga anak ni Aling Feling. Paminsan-minsan, naaalala pa rin daw niya ang isdang pinaninindigan niyang nanggaling sa kanyang sinapupunan. Nalulungkot akong naliligayahan. Ganun. Kaya ako nalulungkot na wala na nga siya sa amin. Pero nung buhay siya, maligaya rin naman ako kahit gano'n siya. Pero ang ilan mismo sa mga kapitbahay ni Aling Feling nagdududa sa kanyang kwento. Maaring nanggaling lang daw sa katabing sapa ang isda. Kasi nung time na yun, nagising siya ng umaga, yung bulig nasa higaan na niya. Kasi yung ilalim ng higaan nila, may tubig. Di siguro yung bulig pumusag at napunta doon sa higaan niya. Kumaga, niloko lang niya siguro yung mga kapitbahay namin na nanganak siya ng bulig. Walang nakakita na inilabas yung bulig, kundi sila din lang sa na pamilya. At kung ang mga eksperto nga ang tatanungin, napaka-imposible raw talaga ang sinasabi ni Aling Feling na nanganak siya ng isda. Di posible na magkaroon talaga tayo ng anak na isda, katulad ng tinatawag na dalag. Hindi po pwede. Talagang tao din ang ilalabas natin, hindi talaga mangyayari kailanman na magkakaroon tayo ng anak na isda. Yung paglilihin natin, hindi yun magsasabi or magde-design na kung anong magiging itsura ng ating anak. Pero magpahanggang ngayon, si Aling Feling pinangangatawanan ang kanyang istorya. Tayo nakakita rito talagang pinagbuntis ko, laki-laki nga ng tiyan ko. Saka no ipanganak ko nga, ayun na. Alam nga naman ka kung magsusuot ako ng kung paano susuot yung dalag sa puwerto ko. Noon hanggang ngayon, itinuturing pa ring misteryoso ang isla ng Siquijor. Nababalot kasi ito ng sari-saring mga kwento
ng mahika at kababalaghan. Kabilang na rito ang kakayahan daw ng ilang mga residente na sa hudyat lang ng 5 walis tingting na papasayaw ang manikang papel kahit hindi nila ito hinahawakan. At ang isa sa may kakayahan daw na makagawa nito, si Frank Bios. Ginuhitan muna ang mukha ng 2 manika, isang babae at isang lalaki. Sunod na inihanda ang 5 piraso ng tingting na gagamitin daw sa pagpapasayaw ng mga manikang papel. Ilang sandali pa, itinayo ni Frank ang magkaparehang manika at saka lumikha ng tunog sa pamagitan ng pagpalo ng stick sa sahig. Makapanindig balahibo ang mga sumunod na eksena. Nung bitawan ni Frank ang mga manikang papel, mistulang kusa na itong sumasayaw mag-isa sa saliw ng tunog na nililikha ng walis tingting. Sa pamagitan lang daw ng dasal, nagagawa niyang pasayawin ang manikang papel. Itong probinsya na to, tinawag na sa balita na Siki Horror. Kaya nga, huminto na ako dahil ayaw kong magkaganon yung probinsya namin. Siki Horror, parang matatakot yung mga tao. Sa ngayon, hindi na raw ito ginagawa ni Frank. Nawala na raw kasi ang kanyang kapangyarihan para makagawa nito. Pero ayon sa mga eksperto, hindi totoo na mapapagalaw ng isang tao ang mga bagay tulad ng paper doll na hindi nakakabit sa isang tali o string. Para malaman mo, lumapit ka, tilagay mo ang kamay mo sa pagitan ng paper doll at saka ng tao. ang ating imahinasyon laging kikilitiin ng mga kwentong kakaiba. Nakakaintriga, nakakamangha, pero bago tayo pangunahan ng pangamba, paganahin muna ang kritikal na pag-iisip.